Ang nakaraan sa Chapter 331, sa laban ng Japan versus France sa Neo-Egoist League, tumitindi ang tensyon habang papasok na sa kritikal na yugto ang match. Ay nakafocus sa eksena kay Yoichi Isagi at sa bagong halimaw ng France na si Hugo, isang striker na may kakaibang kombinasyon ng lakas, bilis at natural na instinct sa pag-goal at pagdepensa. Ipinakita sa chapter na si Hugo ay hindi lang basta scorer. Mayroon siyang napaka-agresibong playstyle at halos perpektong positioning. Kaya niyang basahin ang depensa ng Japan at humanap ng puwang kahit gaano kahigpit ang bantay. Dahil dito, nahirapan si Isagi at ang iba pa na kontrolin ang galaw niya. Samantala, hindi nagpahuli, si Isagi ginamit niya ang kanyang meta vision para basahin ang buong field. Mula sa galaw ng kakampi hanggang sa magiging kilos ni Hugo. Napansin ni Isagi na umaasa si Hugo sa instinct at pisikal na kakayahan. Kaya sinubukan niyang tapatan ito gamit ang kalkuladong paggalaw at spatial awareness. At nagkaroon ng direktang sagupaan sa pagitan nilang dalawa. Tinangka ni Hugo na lampasan si Isagi gamit ang raw power. Pero nabasa ito ni Isagi at naagaw ang momentum. Gayunpaman, ipinakita rin na hindi basta-basta matatalo si Hugo. Nakakagawa siya ng paraan kahit sa masikip na sitwasyon. Sa huling bahagi, parehong nag-a-adjust ang dalawa. Si Hugo ay mas naging unpredictable, habang si Isagi naman ay mas lalong pinatalas ang kanyang pag-aanalisa. Ipinapakita ng chapter na hindi lang ito laban ng lakas, kundi laban ng talino at instinct. Nagtapos ang chapter sa cliffhanger. Parehong naghahanda si Isagi at Hugo sa susunod na decisive play na maaaring magdikta kung sino ang tunay na hari ng field. At magsisimula na ang Chapter 332 kaya sit back, relax, and let's watch this. Sa paninimula ng chapter na ito, makikita si Hugo na naagawan niya ng bola, si Isagi na ikinabigla ng ating bida na pasabi naman si Hugo na ngayon liliwanagan kita walang pantasya o espiritual ang makapagpapabago sa iyong tadhana. Pero sa di inaasahan mabilis itong ni-kick pass ni Hugo patungo kay Loki na nilampasan lang ng pasa na iyon si Rin. Makikita din dito na nainis din si Karasu sa pasa na iyon kasi isa iyon sa pasabog na counter pass sa gitna na sakto pa ang spot na iyon patungo sa star ng France na si Loki. Tila napahanga naman ang ating mga commentator kay Hugo sa mabilis na counter pass na iyon. Pero sa di inaasahan, bigla naman sumulpot si Nico sa harapan ni Loki at naagaw niya ang pass na iyon na medyo kinagulat ni Loki na napasabi naman si Isagi na nice Nico at si Hugo naman ay napabanggit na okay, di na din masama. Nabanggit naman dito ni Nico na nang nakita niyang naagaw ito kay Isagi alam kung nasa delikadong passing spot na ito patungo kay Loki. Sa bilis ng mga pangyayari, di naman nagdalawang isip na i-kick pass agad ito ni Nico patungo naman sa kanilang kakampi at napasabi siya na lilinawin ko lang kapag ang kalaban ay nailayo o naagaw nyo ang bola kay Isagi ako ay nakatingin kaagad sa kanya. At ngayon maaring baguhin ng blue lock ang kanila pag-atake. Habang asa ere ang bola nabanggit naman dito ni Nico na kapag tapos na ang ating kalkuladong disenyo ng ating koponan, tutusukin natin sila sa hindi mahuhulaan na mga kasanayan sa ating pag-iisa. Makikita naman dito na si Meguro Bachira ang nakatanggap ng pass galing kay Nico at pinakita naman ni Bachira sa kalaban ng husay niya sa dribbling. Habang agad naman siya hinarangan ng isa sa taga-team France na mukhang rare Pokemon na si Camus na pasabi siya kay Bachira na ako subukan mo Little Zephyr at sagot naman niya kay Camus na oras na para lasunin kayo. At sa di matatawaran na dribbling skill ni Bachira, ay bahagyang siyang naka-overtake sa depensa ni Camus. Pero sa di inaasahan na pabanggit dito si Bachira na malinaw sa akin na sinabayan niya ang tempo ng pag-dribbling ko at binago ang bilis niya para sundan ako. Napagtanto ni Bachira na para masakop niya ako ay partikular niyang pinag-aral ang aking estilo. Sabi naman ni Camus na mukhang masyado ko ba nahuhulaan ang iyong galaw Little Zephyr. Tila nakangiti pa rin si Bachira at napasagot siya na kung ganon tumahimik ka na, puro ka na lang kalokohan. Habang sa bandang kanan bigla naman sumulpot ng mabilis si Chigiri na ang sinabi kay Bachira na banda rito na agad naman napansin at ipinasa kaagad. At ginamit naman ni Chigiri ang kanyang bilis
para makalusot pa at makakita pa ng ibang papasahan. Pero sa hindi inaasahan bigla naman lumitaw at nakipagsabayan ng bilis ang isang unknown creature galing sa Team France. Tila ikinagulat naman ito ni Chigiri nang hindi siya makapaniwala na may nakasabay sa kanyang bilis na nakatank build na si Leiden. At ang sinabi niya kay Chigiri na hindi mangyayari yan, pwede ba ako makisali habang nakangiti. Habang makikita naman dito na tila gulat at di din makapaniwala si Isagi sa kanyang nakita na ang sinabi niya na lahat ng galaw namin ay nasasabayan nila, gaya ng yari sa akin at kay Bachira, at ang bilis ng isang ito ay kaya tapatan din ang bilis ni Chigiri sa one-on-one na takbuhan. Batid niya rin dito na itong Team France ay kaya nila din mahulaan o sabayan din ang amin bawat galaw, at sila din ang may pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng aspeto. At ang bawat isa sa kanila ay may kakayahan at angkop na kahusayan na pamamaraan. Napasabi dito si Bachira na mukhang mabilis tumakbo ang kabayo na yon, na mukhang mabilis pa sa isang ibon. Habang napabigkas naman dito si Hugo na, ang mga tao lamang ay mga dinatural na nilalang. Kailangan lang nilang mamuhay ng naaayon sa kalikasan. At sabi pa ni Hugo ulit na sinuman na hangal, kung makakita ka ng leon na sinusubukang lumipad, sabi pa ni Hugo sa kanya na ito ang aking pilosopiya, na ang ibig sabihin lang nito ay sundin mo lang ang iyong kapalaran sa antas ng iyong level, kaya mas mainam na lang na ikaw ay mamuhay ng natural. At kung ang bawat isa ay mamumuhay ng naaayon sa kanilang kasanayan, ang buong mundo ay magiging mas masaya at mas mahusay. Sumagot naman si Isagi kay Hugo na sabi mo wala akong talento para maging striker, at parang gusto mo iparating na mas bagay pa ako maging midfielder dahil sa specs ko. Sinagot naman siya ni Hugo na kung gayon bakit ka patuloy na namumuhay nang hindi naaangkop bilang striker at wala ka man lang magawa. Habang sa bandang gitna makikita naman si Chigiri na agad naman nag-kick pass patungo naman kay Rin. At pinapakita naman dito si Isagi na tila bad trip talaga siya kay Hugo kasi sa patuloy na pagsasabi sa kanya ng di maganda na nakakaapekto naman sa mga plano ng ating bida. Sa pagpapatuloy, napaka-intense pa din ng pagbantay ni Hugo kay Isagi, sabi niya pa rito, dahil itinuro sa akin ni Blue Lock na kaya mong isulat muli ang kapalaran gamit ang iyong ego. At sa harapan naman ng dalawa na makikita naman dito ang bola na lumagpas sa kanila. At patungo ito kay Rin na sinabi naman ni Rin na iwan muna sa akin ito. At dito natanggap na din ni Rin ang bola, sabi niya rito na lilipulin ko sila at sisirain ang kanilang kapalaran. At ang hinahantay at inaabangan ng lahat ang pagtatapat ng isang dating magka-teammate sa PXG na ang Master laban sa Estudyante or Julian Loki versus Itoshi Rin. Makikita naman dito na tila masaya si Loki sa paghaharap ulit nila ni Rin, sabi niya pa dito na hindi magbabago ang inyong tadhana. Napasagot naman dito si Rin na wala naman akong pake sa mga sinasabi mo, tanga. So hanggang dito na lang kita kits muli sa susunod na chapter. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng anime recap, huwag mo naman kalimutan mag-like, comment, share and subscribe. Maraming salamat.